Ang init ng tanghali sa North Harbor ng Maynila ay tila may sariling mga ngipin, kumakagat sa balat. Ngunit hindi ang sikat ng araw ang nagpatigil sa pag-ikot ng mundo sa sulok na iyon ng syudad. Mula sa siwang ng bakal na pinto ng isang bodega ng pinturang puti, na matagal nang iniwan sa kalawang at alaala, umuusok ang isang amoy na hindi pangkaraniwan. Isang amoy lansa na kumakapit sa lalamunan, malagkit at mabigat. Isang pusang pag-alagala ang biglang tumalon mula sa isang tumpok ng basura, tumakbo ng walang ingay at naglaho sa katahimikan. Tanging ang pagaspas ng hangin ang nagdadala sa masangsang na halimuyak, palapit ng palapit sa sinumang maglalakas loob na manatili roon. Isang lalaking may edad na ang huminto sa pagtulak ng kanyang kariton ng mga basura. Napalunok siya, ang kanyang mata ay nakatitig sa pinto na tila bahagyang nanginginig, na para bang may itinatagong lihim na tumatawag mula sa sinapupunan ng kadiliman. Nang damputin niya ang kandadong kinakalawang, gumuho ang kanyang tapang. Sa likod nito, isang bangungot ang naghihintay, maayos na nakasalansan, tahimik at nakamamatay. At nang sa wakas ay may angat ang pinto, isang pigil na sigaw ang sumugat sa katanghalian. Hindi isa, hindi dalawa. Isang hanay ng mga itim na supot ang tumitig pabalik, walang mga mata, tila mga kabaong na naglalaman ng mga kwentong ayaw marinig ni Numan. Ang industrial park sa North Harbor ay palaging may mga tanghaling mas matanda pa sa oras na nakatatak sa relo. Ang mga sementadong daan ay bitak-bitak, ang mga ligaw na damo ay sumusulpot sa bawat siwang, at ang langit-ngit ng mga yerong bubong sa ilalim ng araw ay parang isang mahabang daing. Sa tagtuyot ng Agosto ng taong 2023, ang hangin ay tila tumigil sa paghinga. Ang amoy ng goma, alikabok, at langis ang bumubuo sa pang-araw-araw na himig ng lugar. Ngunit sa araw na iyon, may isang kakaibang amoy na humiwa sa karaniwang senaryo, tulad ng isang malamig na patalim. Ang pangalan niya ay Ricardo, pero mas kilala siya bilang Mang Carding, ang tagapag-alaga ng paradahan na ang trabaho ay nagsisimula sa sandaling ang araw ay sumingaw na kasintaas ng puno ng sampalo. Maputi na ang kanyang buhok sa may sentido, ngunit ang kanyang mga hakbang ay matatag pa rin. Kabisado niya ang tunog ng bawat truck, ang ugali ng bawat trooper, at maging ang kakaibang langit-ngit ng pinto ng lumang bodegang puti sa pinakadulong silangang bahagi ng bloke. Ang bodegang iyon ay parang isang lumang sugat na piniling takpan at kalimutan. Ngunit ng umagang iyon, nagsimulang magparamdam ang kakaibang amoy. Noong una, tila isang bulong lamang. Pagsapit ng tanghali, ang amoy ay naging isang sampal sa mukha, matapang, malagkit at maihalong sunog. Nahahaluan ito ng amoy kemikal na nag-iiwan ng mapait na lasa sa dila. Tinakpan ni Mang Carding ang kanyang ilong gamit ang panyong laging nasa kanyang bulsa, sinusubukang pagtawanan ang sariling takot. Baka bangkay lang ng pusa, bulong niya sa sarili. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang hindi kailanman nagdulot ng pag-ingay sa tainga at pagbaligtad ng sikmura ang bangkay ng pusa. Nakatayo siya ilang hakbang mula sa bakal na pinto ng bodega. Ang kandado nito ay nilulumot na. Ang kadena ay kupas. Ngunit may isang bagay na hindi tama. Ang kadena ay tila kagagalaw lamang. Ang alikabok sa sahig malapit sa pasukan ay nagpapakita ng isang malabong marka ng isang mahabang kahon na para bang may isang mabigat na trolley na dahan-dahang kinaladkad. At mula sa siwang ng pinto, isang malamig na hangin ang gumagapang palabas. Isang lamig na hindi dapat naroroon sa gitna ng tag-araw. Tay, naaamoy niyo rin po ba? Isang mahinang boses ang nanggaling kay Aling Nena, ang naglalako ng ice candy na karaniwang nakapwesto malapit sa guardhouse. Maputla ang kanyang mukha. Ang ice candy sa kanyang kamay ay mabilis na natutunaw. Huwag kang lumapit, sagot ni Mang Carding. Kalahati ay dahil sa pag-aalala, kalahati ay dahil gusto rin niyang magkaroon ng distansya sa pagitan niya at ng amoy na iyon. Ngunit ang kuryosidad ay isang mailap na kabayo. Kapag nakawala, hindi na ito mapipigilan. Sa loob ng ilang minuto, 2 o 3 tao na ang nakatayo sa di kalayuan, nagtitinginan na parabang naghahanap ng dahilan para umalis, ngunit sa huli naghihintay pa rin. Tiningnan ni Mang Carding ang kanyang lumang relo. Ang maikling kamay ay nasa numero 12. Ang mahaba ay nasa numero 2. Katanghalian. Nag-isip siya saglit at pagkatapos ay nagpa siya na gawin ang dapat niyang ginawa mula pa noong una, humingi ng tulong.
Lumakad siya patungo sa guardhouse, nagsasalita sa boses na mas mahina kaysa karaniwan na para bang natatakot na may makarinig sa kanya mula sa likod ng mga pader. Dalawang security guard ng complex, sina Berto Reyes at Jomar Cruz, ang dumating, may dalang mga flashlight at isang dilaw na police line tape na karaniwang ginagamit kapag may mabigat na kagamitan. Wala silang susi sa lumang bodega. Matagal na raw itong bakante. Ang may-ari ay lumipat na kung saan. Ngunit ang mga security guard ay laging may paraan para sa mga emergency. Inilabas ni Jomar ang isang bolt cutter. Nang kagatin nito ang kinakalawang na kadena, ang tunog na nalikha ay parang isang daing. Gumwang ang pinto ng ilang sentimetro. Mula sa siwang, ang hangin na lumabas ay mas malamig kaysa sa paligid, dala ang amoy na mas matalim. Itinutok ni Berto ang kanyang flashlight. Ang sinag nito ay tumama sa isang bagay na itim, makintab, at maayos na nakasalansa na parang mga kabaong. Sa isang iglap, nanlaki ang mga mata ni Berto. Lumingon siya kay Jomar. Walang salitang namutawi. Tanging pag-unawa na sila ay nakatayo sa harap ng isang bagay na hindi gawa ng isang taong pabaya. Huwag mong hawakan. Tawagin natin ang pulis, sabi ni Berto, ang kanyang boses ay paos. Isang tawag ang umalingaw patungo sa pinakamalapit na presinto ng pulisya. Mabilis ang naging tugon na para bang handa na sila sa isang masamang pangyayari. Hindi nagtagal, ang tunog ng sirena ay humiwa sa init ng tanghali. Dalawang patrol car ang pumasok, sinundan ng isang ambulansya at isang sasakyan na may markang Department of Health. Ang mga tao ay nagsilabasan mula sa lilim ng mga bodega, nagtipon sa likod ng ligtas na distansya. Ang mga mukha ng kuryosidad ay dahan-dahang naging mga mukhang nagpipigil ng suka. Ang opisyal na namumuno sa lugar ay maikling nagpakilala, pinakilos ang kanyang team na parang isang sayaw na saulado na nila sa loob ng maraming taon. Ikinabit ang dilaw na linya. Pinagsabihan ang mga tao na umatras. Ang pinto ng bodega ay binuksan ng maluwag. Nang walisin ng liwanag ng araw ang maruming sementadong sahig, isang malinaw na tanawin ang sumampal sa lahat. Mga itim na supot na nakahanay sa dalawang linya. Isang bilang na mahirap hulaan sa isang tingin, ngunit higit pa sa dapat na nasa anumang silid. May maliliit na etiketa, mga numero at petsa. Ngunit walang pangalan. Ilang supot ay namamasa, nag-ipon ng isang mabahong lihim na sabik ng lumabas. Isang nurse mula sa Department of Health ang pumikit sandali, huminga ng malalim at tumango sa opisyal. Sisimulan na namin ang paunang pagkakakilanlan, sabi niya. Ang mga tauhan ng forensic, nakasuot ng protective gear, ay kumilos ng mabilis ngunit maingat. Na para bang bawat hakbang ay isang dasal na sana ay wala na silang matagpuang mas malala pa. Sa labas ng police line, lalong dumami ang mga tao. Ang mga bulungan ay nagsanga-sanga. May nagsabing ang bodega ay dating ginagamit para mag-imbak ng mga frozen goods. Mayroong nanumpa na nakakita sila ng isang truck na huminto noong madaling araw at umalis ng walang ingay. Si Aling Nena, ang tindera ng ice candy, ay nakaupo sa bangketa, yakap ang kanyang maliit na basket. Ang yelo na kanina ay natutunaw ay naging matamis na tubig na lamang na dahan-dahang tumutulo. Si Mang Carding ay nakatayo pa rin sa kanyang kinatatayuan kanina. Medyo mas malayo na ngayon, sinusubukang alalahanin kung may narinig siyang tunog ng makina noong nakaraang gabi. Ang kanyang isipan ay paulit-ulot na pinapatakbo ang mga pangyayari na parang isang lumang pelikula. May isang saglit na pag-ilaw ng maliit na ilaw sa malayo. Ang tunog ng mabibigat na gulong na dumadaan sa likurang kalsada. At ang anino ng dalawang taong nakasuot ng makakapal na jacket sa gitna ng init na hindi pangkaraniwan. Naramdaman niya ang lamig na gumapang sa kanyang gulugod, isang lamig na walang kinalaman sa hangin. Isang babaeng nakatali ang buhok, may dalang shoulder bag at isang maliit na notebook, ang tahimik na nakatayo sa gitna ng mga amateur na reporter na nagtataas ng kanilang mga cellphone. Ang pangalan niya ay Lia Serrano. Hindi siya isang dihi reporter, ngunit nagsusulat siya para sa isang independyenteng news website na madalas magulat ng mga kwentong iniiwasan ng mga may kapangyarihan. Ang kanyang mga mata ay matalim, tinitimbang ang bawat galaw, nakikipagtitigan sa dilaw na linya na para bang sinusukat ang distansya sa pagitan ng katotohanan at tsismis. Mula sa loob ng bodega, isang supot ang inilipat. Ang kaluskos na plastik ay umalingaw-ngaw.
Hindi ito binuksan ng mga petugas, kinuhanan lamang nila ng litrato ang etiketa, itinala ang posisyon, at sinukat ang temperatura ng hangin sa paligid ng sahig. Hindi normal ang lamig, bulong ng isang tekniko, itinuturo ang isang digital thermometer. Sa pader, may isang bahaging hindi pantay. Na para bang mayroong isang bagay sa likod nito, ngunit wala pang nangahas na humawak. Ang procedure ang haliging pumipigil sa gulat na maging isang ganap na pagbagsak. Nilapitan ng opisyal si Mang Carding at ang dalawang security guard. Sino ang unang nakaamoy? Tanong niya. Itinaas ni Mang Carding ang kanyang kamay. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit hindi nanginginig nang ikwento niya ang umagang iyon, ang tanghali, at ang mga saglit na alaala mula sa nakaraang gabi. Binanggit niya ang tungkol sa marka ng trolley, ang malamig na hangin mula sa siwang ng pinto, at ang dalawang taong nakasuot ng makakapal na jacket. Mabilis na nagtala ang opisyal, pagkatapos ay lumingon sa isa pang pulis. Kunin ang mga recording ng kamera mula sa gate. Lahat ng recording mula noong nakaraang linggo. Tingnan din ang listahan ng mga truck na nakarehistro. Ang araw ay unti-unting gumapang pababa, at ang mga anino ay humaba. Sa dulo ng sementadong kalsada, isang naiibang sasakyan ang dumating. Hindi patrol car, hindi ambulansya. Nagdala ito ng malalaking kagamitan, mga kahon na may etiketang key forensic. Isang babaeng nakasalamin ang bumaba. Ang kanyang mukha ay kalmado ngunit matatag. Si Ilchi. Elena Vargas, isang forensic expert na ang pangalan ay madalas na lumilitaw lamang sa mga ulat, hindi sa telebisyon. Maikli siyang bumati, tiningnan ang silid, at tumango na parabang pinapagana ang isang orasan sa loob ng kanyang isipan. Magsimula sa gilid. Huwag hawakan ang gitna ng pagkakaayos, sabi niya sa kanyang team. Bigyang pansin ang pattern. Ang taong nag-ayos nito ay may gustong ipakita sa atin, o may gustong itago. Ang mga salitang iyon ay nahulog na parang bato sa isang tahimik na lawa. Nagkaroon ng maliliit na alon sa mga mukha ng mga nakarinig. Isinulat ni Elia ang mga salitang iyon ng buo. Naramdaman ni Mang Carding ang isang bagay na hindi niya mapangalanan, isang halo ng takot, galit, at kuryosidad na biglang naging isang pabigat. Sa kalangitan, isang maliit na ibon ang dumaan na para bang sinusukat ang tapang ng mga taong nakatayo sa ibaba. Samantala, sa di kalayuan, ang tunog ng kampana ng simbahan para sa Angelus ay bumasag sa init at bulungan. Ang mga tao ay huminto sa pagsasalita ng ilang segundo. Pagkatapos, ang mundo ay muling gumalaw. Mas mabagal, mas maingat. Ang dilaw na linya ay umindayog sa maliit na hangin, at ang puting bodega ay nakatayo na parang isang panga na bahagya pa lamang nakabuka. Walang sinuman ang nakakaalam na ang unang pintong binuksan ay simula pa lamang ng isang kabanata. Sa likod nito, may mga pasilyong hindi pa nila nakikita. Ngunit sa sandaling iyon, iisa lamang ang alam ng North Harbor, tumawag ang amoy at dumating ang mga tao. Dahil ganoon ang tao. Tinatakpan natin ang ating ilong, ngunit patuloy pa rin tayong lumalapit, umaasang makahanap ng sagot, takot na matuklasan ang katotohanan. Sa guardhouse, sinimula ng mga tekniko na i-download ang mga recording. Ang monitor ay nagpakita ng mga piraso ng gabi na dinaanan ng mga truck, motor, at mga bantay na humihikab sa pagkabagot. Si Elia ay nakatayo sa di kalayuan, naghihintay ng maliit na sandali na magsisindi sa kanyang apoy. Tinitigan ni Mang Carding ang bodega, inaalala ang bawat langit-ngit ng pinto na narinig niya sa buong buhay niya. At sa hindi malamang dahilan, ang langit-ngit na narinig niya ng tanghaling iyon ay parang mga pangalang hindi na kailanman matatawag. Sa gitna ng lahat ng ito, iisang bagay lamang ang tiyak, may isang bagay sa puting bodega na gustong manatiling nakatago. At sa araw na iyon, sa unang pagkakataon, ang kanyang pinagtataguan ay nayanig. Ang tekniko ay umupo ng mas malapit sa monitor sa security post, ang mga mata ay nakatutok sa recording mula sa nakaraang gabi. Ang mahinang ugong ng sihi ang tanging tunog sa silid. Ang anino ng madilim na ilaw sa kalsada ay tumatakip sa bahagi ng imahe sa screen. Ang oras ay nagpapakita ng 2 oras 1 minuto ng madaling araw. Tahimik ang kalsada ng complex. Walang sasakyang dumadaan sa loob ng ilang minuto. Hanggang sa biglang lumitaw ang isang malaking ilaw mula sa direksyon ng silangang gate.
Isang puting box truck ang dahan-dahang umandar, walang anumang logo ng kumpanya. Ang plaka ay maalikabok, halos hindi mabasa. Nakatuon ang kamera nang huminto ang truck sa harap ng puting bodega. Dalawang tao ang bumaba mula sa cabin, parehong nakasuot ng makakapal na jacket na may hood na tumatakip sa kanilang mga ulo. Ang kanilang mga galaw ay mabilis, episyente. Isa sa kanila ay pumindot ng isang maliit na remote. Ang pinto ng bodega, na dating mahigpit na nakasara, ay biglang bahagyang bumukas, na para bang inihanda na ito dati pa. Si Ilchi Vargas ay nakatayo sa likod ng tekniko, naniningkit ang mga mata. Itigil mo dyan, sabi niya. Ang imahe ay na-freeze. Itinuro niya ang screen, eksakto sa kanang braso ng isa sa mga lalaking nakahood. Palakihin mo ang bahaging ito. Nang lumaki ang imahe, nakita ang isang pulang linya sa manggas ng jacket, hindi isang logo, kundi isang pulang plastic tie na itinali. Isang simbolo o tanda sa pagitan nila. Walang nakakaalam. I-play mo ulit, 10 segundo pa sulong. Ang truck ay bahagyang umugoy. Bumukas ang likurang pinto. Nakita ang anino ng isang malaking kahon sa loob. Binuhat ng dalawang lalaki ang isang bagay na mukhang mabigat, hugis parihaba, at nakabalot sa itim na plastik. Ipinasok nila ito sa bodega at lumabas ng hindi lumilingon. Pagkatapos noon, umalis ang truck. Ang oras sa screen ay nagpapakita ng 2 oras 43 minuto ng madaling araw. 28 minuto lamang. Sapat na para sa isang trabahong sa ulado na. Tingnan mo ang gabi bago iyan, utos ni Easy. Vargas. Scroll ng tekniko ang recording. Gabi-gabi, parehong pattern ang lumitaw. Laging isang puting box truck, laging 2 o 3 tao na may parehong kasuotan, laging humihinto sa harap ng bodegang sinasabing bakante na. Napabuntong hininga si Easy. Vargas. Hindi ito aksidente. Ito ay isang paulit-ulit na operasyon. Tumingin siya kay Dalawa Reyes. Kailangan nating halughugin ng mas malalim ang bodega. Hinala ko, may silid na hindi pa natin natatagpuan. Tumango si Reyes at sumenya sa 2 miyembro na magdala ng thermal scanner. Sa loob ng ilang minuto, bumalik ang forensic team sa bodega. Ang hangin sa loob ay mas mabigat na. Ang sinag ng hapon ay tumatago sa mga siwang ng bubong, lumilikha ng mga linya ng alikabok na umiikot na parang usok. Sinuri ni UC Vargas ang bawat pader, bawat pagkakaiba sa kulay ng pintura, bawat pattern ng halumigmig. Dito, sabi niya, itinuturo ang kaliwang bahagi sa likuran. Ang temperatura ng pader ay 2 degree na mas mababa kaysa sa paligid. Dahan-dahang tinuktok ni Reyes. Ang tunog ay iba, walang laman sa loob. Posibleng may espasyo sa likod niyan, bulong niya. Nagbigay siya ng senyas. Isang pulis ang kumuha ng maliit na bareta at nagsimulang sungkitin ang ilalim ng pader. Narinig ang mahinang tunog ng pagkabiyak. Mga piraso ng semento ang natuklap. Mula sa makitid na siwang, isang bugso ng malamig na hangin ang lumabas, kasama ang mas matapang na amoy ng kemikal. Lahat ay huminto sandali. Tumingin si UC Vargas sa loob ng siwang. Lumiit ang kanyang mga pupil. Buksan ninyo ng dahan-dahan. Siguraduhin naka-on ang kamera. Ang peking pader ay sa wakas ay bumukas ng sapat para makapasok ang isang tao. Itinutok ang mga flashlight sa loob. Ang sinag ay tumama sa isang pader na bakal na kinakalawang. May isang sira-sirang mesang kahoy sa sulok. Sa ibabaw nito, isang peres ng guwantes at isang kupas na notebook. Ang sahig ay mukhang basa, kumikinang sa madilim na liwanag. Sa kabilang banda, 6 na itim na supot ang magkakatabing nakahanay. Walang etiketa. Napalunok ang isa sa mga pulis. Pumasok siya, ang tunog ng kanyang sapatos ay dumidikit sa madulas na sahig. Diyos ko, basag ang kanyang boses. Sumilip din si UC Vargas. Ang mga kamay sa loob ng mga supot ay tinali ng pulang tali. Ang balat ay naninigas na. Kuhanan ng litrato. Huwag munang ilipat, mabilis niyang utos. Huminga ng malalim si Reyes. Bakit nila itinago ang mga ito?
Mahinang sumagot si EUC. Vargas. Dahil ang pangunahing silid ay isang diversion lamang. Ito ang totoong sentro. Nakahanap sila ng isang maliit na piraso ng kahoy sa dingding. Nakasulat ang mga numero at petsa gamit ang pulang marker. Ang huling petsa ay 2 linggo lamang ang nakalipas. Ibig sabihin, ang aktibidad na ito ay kamakailan lamang. Sa labas, naghihintay si Elias Serrano. Naamoy na niya ang direksyon ng isang malaking kwento nang makita niyang lumabas ang forensic team na may tensyon sa kanilang mga mukha. Alam niyang anuman ang kanilang natuklasan, hindi ito ang katapusan, kundi ang simula ng isang mas malalim na kadiliman. Mula sa malayo, ang araw ay nagsimulang lumubog at ang tunog ng mga kuliglig ay pumalit sa ugong ng mga makina. Ang puting bodega ay mukhang pareho pa rin. Ngunit alam ng lahat ng nakatayo roon na ang gusaling iyon ay kabubukas pa lamang ng kanyang mga lihim. At bawat bagong lihim ay laging may mas nakakatakot na halaga kaysa sa inaasahan. Sinimulan ng forensic team na ayusin ang kanilang mga kagamitan sa lihim na silid. Ang amoy ng kemikal at pagkabulok ay naghalo na para bang walang silbi ang kanilang mga maskara. Ang mga portable na ilaw ay sumindi, tinututukan ang lumang mesang kahoy sa sulok. Sa ibabaw nito, nakalatag ang isang kupas na notebook na ang mga pahina ay halos wasak na dahil sa halumigmig. Hinawakan ito ni EC. Vargas gamit ang guwantes, binuksan ng dahan-dahan upang hindi masira ang papel. Ang sulat sa loob ay hindi regular, isang halo ng mga numero, simbolo, at ilang maikling pangungusap na nakasulat sa pula at malalaking titik. Bawal magkamali. Dapat malinis dan delivery bago mag-umaga. Matagal na tinitigan ni EC. Vargas ang sulat, pagkatapos ay ipinakita ito kay Reyes. Hindi ito basta-bastang tala, mahina niyang sabi. Ito ay mga instruksyon. Lumuhod si Reyes malapit sa tumpok ng 6 na itim na supot. Lahat ay pare-pareho, walang etiketa, walang tanda. Bahagyan niyang binuksan ang isa. Ang masangsang na amoy ay agad na sumalakay. Ngunit hindi ang amoy ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Ang mga kamay ng biktima ay tinali ng pulang plastic tie. Eksaktong katulad ng nakita sa recording. Sa kaliwang pulso ng biktima, may bakas ng isang kupas na hospital e-bracelet. Hindi ito basta-bastang pagpatay, mariing sabi ni EC. Vargas. May sistema sila. Pumipili, nagmamarka, tapos ipinapadala. Tumingin siya sa pader. May mga malabong sulat sa semento. Mga numero na nakaayos ng patayo na parang isang schedule ng paghahatid. Ang ilan ay may X, ang ilan ay wala. Minapa ng mga pulis ang bawat detalye. Samantala, sa labas ng bodega, ang langit ay naging kulay kahel. Si Elias Serrano ay nakatayo pa rin sa likod ng police line, itinatala ang lahat mula sa malayo. Alam niyang mahigpit na isinasara ng pulisya ang impormasyon. Ngunit ang kanyang kutob ay nagsasabing mas malaki pa ito kaysa sa isang simpleng pagkatuklas ng mga bangkay. Bandang 6:00 ng gabi, isang itim na kotse ang huminto sa harap ng command post. Mula sa loob, bumaba ang isang opisyal na nakasibilyan. Malamig ang kanyang mukha. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Police Major Dante Ramos, kinatawan mula sa EFE Regional Headquarters. Mula ngayon, lahat ng resulta ng investigasyon ay idaan muna sa akin, sabi niya nang walang emosyon. Nag-atubili si Reyes, ngunit pinutol siya ni EC. Vargas. Patuloy kaming magtatrabaho ayon sa procedure, Major. Hindi ito ordinaryong kaso. Tumingin lamang si Ramos, pagkatapos ay bahagyang ngumiti. Alam ko. Kaya nga, wag hayaang may tumagas. Hindi nagtagal, 2 pulis ang nagdala ng paunang resulta ng pagsusuri mula sa mga supot sa lihim na silid. 3 bangkay ng lalaki, 2 babae at isang teenager. Lahat ay may parehong sugat sa pulso at marka ng iniksyon sa kanang braso. Mabilis na nagtala si EC. Vargas. Hindi sila namatay dito. Inilipat sila, bulong niya. Itinuro ni Reyes ang isang sulok ng silid kung saan may isang tubo ng bakal na tumatago sa sahig. Hindi ito ordinaryong bentilasyon, sabi niya. Yumuko si EUC. Vargas upang suriin ang tubo.
Sapat ang laki nito at nakaturo sa ilalim ng lupa. Maaaring ito ay isang daanan ng basura o para sa pagdaloy ng kemikal. Nag-utos si EUC Vargas na dalhin ang isang endoscopic camera. Nang ipasok ang maliit na lente sa tubo, ang monitor ay nagpakita ng isang tanawin na nagpatahimik sa lahat. Sa dulo ng tubo, mga 2 metro sa ibaba, may isang tila lawa ng madilim na likido na sumasalamin sa ilaw ng flashlight. Sa paligid nito, may mga hindi kilalang bagay na hugis malalaking piraso ng plastik. Pinunasan ni Reyes ang kanyang mukha, sinusubukang lunukin ang pagduduwal. Kung hindi iyan plastik, mas malala pa sa inaasahan natin ang tinitingnan natin. Tinitigan ni EC Vargas ang screen. Ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag. Hindi lang ito imbakan. Ito ay isang processing facility. Sa labas, umalingaw ang tawag para sa pagdadasal sa gabi. Ngunit sa loob ng silid na iyon, tila huminto ang oras. Mabilis na kumilos ang team, kumukuha ng mga sample ng likido at kinukuhanan ng litrato ang bawat detalye. Isang pulis ang nakahanap ng maliit na etiketa sa ilalim ng mesa, AD. Bodega Luma. Tinitigan ni EC Vargas ang sulat. Nanlaki ang kanyang mga mata. Aguila Logistics, sabi niya. Ang pangalang iyon ay kapareho ng isang kumpanya ng kargamento na nalugi 5 taon na ang nakalipas. Lahat ay nagkatinginan. Ang katahimikan ay naging isang mabigat na pagkaunawa. Ang bodegang ito ay bahagi ng isang lumang network na buhay pa rin. Tumayo ng tuwid si Reyes. Kailangan nating alamin kung sino ang huling may access sa kumpanyang iyon. Idinagdag ni EC Vargas at kung sino pa ang gumagamit nito ngayon. Sa labas, sumandal si Elias Serrano sa bakal na bakod. Hindi niya alam ang mga detalye sa loob, ngunit hindi mapakali ang kanyang pakiramdam. Tinitigan niya ang kulay kahel na langit na nagsisimula ng dumilim. Ang hangin ng hapon ay nagdala ng amoy ng kinakalawang na bakal at mainit na alikabok. Sa kanyang isipan, bumulong siya, may hindi pa tapos dito. At eksakto nang bumagsak ang gabi, sa TV monitor ng likurang bahagi ng bodega, isang anino ang lumitaw. Nakatayo ito sa ilalim ng isang malaking puno, matangkad at nakaitim, walang mukhang makita. Tumingin ito sa direksyon ng pinto ng bodega na ngayon ay mahigpit na binabantayan, pagkatapos ay dahan-dahang tumalikod at naglaho sa kadiliman. Ganap nang bumagsak ang gabi sa North Harbor. Ang mga ilaw ng pulisya ay tumago sa manipis na hamog, lumilikha ng mahahabang anino sa pagitan ng mga walang lamang container. Ang paligid ay tahimik ngunit puno ng tensyon na para bang maging ang hangin ay nagpipigil ng hininga. Sa command post, katatanggap lamang ni Reyes ng ulat mula sa bantay sa likuran. Sir, may isang taong nakitang nakatayo sa ilalim ng puno ng balete malapit sa hilagang bakod. Mga 5-11 ay ang taas, nakaitim na jacket. Ngayon ay nawala na. Agad na napatingin si Reyes kay EC Vargas. Iyon ang taong nasa kiki. Mahinang tumango si EC Vargas. Kung bumalik siya sa lugar, ibig sabihin may dahilan siya. May naiwan pa rito. Walang pag-aaksaya ng oras, inutusan ni Reyes ang 2 maliliit na team na siya satin ang likurang bahagi ng bodega. Mabilis silang kumilos, tanging flashlight at maliliit na armas ang dala. Ang tunog ng kanilang mga hakbang ay tumatago sa buhangin. Biglang huminto ang mga kuliglig, isang senyales na may gumagalaw sa pagitan ng mga palumpong. Huminto ang unang pulis. Sir, may bakas ng sapatos. Boots. Bago pa. Yumuko si Reyes, hinawakan ang lupa. Basa pa ang putik. Kaalis lang niya. Itinutok ni EUC Vargas ang flashlight sa paligid. Sa puno ng balete, may isang gasgas na parang simbolo. 2 linyang na krus na bumubuo ng letrang E. Sa ilalim nito, nakatusok ang isang maliit na piraso ng metal. Dahan-dahan niya itong hinila. Ito ay isang manipis na kwintas na may nakaukit na mga letrang P, C, Q. Matagal na tinitigan ni EC Vargas ang bagay na iyon. Rico Aguilar, bulong niya. Ang pangalang iyon ay lumitaw sa mga lumang talaan ng isang pundasyon na konektado sa Aguila Logistics,
isang dating laboratory technician na nawala 5 taon na ang nakalipas matapos ang isang kaso ng umano'y medical malpractice. Samantala, sa loob ng bodega, isang digital forensic officer ang nakahanap ng karagdagang recording mula sa kihi sa likuran. Malabo ang imahe ngunit sapat na malinaw. Ang parehong taong nakaitim na jacket ay pumasok sa lugar ng bakod ilang oras bago matuklasan ng forensic team ang lihim na silid. Matagal siyang nakatayo at nakatitig sa pinto ng bodega, pagkatapos ay tila may inilagay sa lupa bago umalis. Sir, sa tingin ko nag-iwan siya ng mensahe, sabi ng opisyal. Agad na bumalik si Reyes sa lokasyon. Sa ilalim ng liwanag ng flashlight, natagpuan nila ang isang maliit na kahon na nakabalot sa itim na plastik. Maingat itong binuksan ni E.C. Vargas. Sa loob, may isang silver na flash drive at isang piraso ng papel na basa na. Malabo ang sulat, ngunit nababasa pa rin. Kung nababasa ninyo ito, ibig sabihin alam na nilang masyado na kayong malapit. Hindi dito nagtatapos ang katotohanan. Tingnan ninyo ang pantalan. Nagkatinginan si Reyes at E.C. Vargas. Ang pantalan. Mabilis na tumango si E.C. Vargas. Ang Aguila Logistics ay may bodega dati sa Port of Manila. Posibleng iyon ang susunod na punto. Agad nilang dinala ang flash drive sa digital post. Ang mga file sa loob ay nakalock ng password, ngunit isang folder ang bukas, naglalaman ng isang mapa ng ruta ng paghahatid na may pulang linyang nagkokonekta sa North Harbor patungo sa pantalan, at pagkatapos ay nagsasanga sa 2 iba pang lugar, Cavite at Laguna. Sa bawat punto, may petsa at oras na maayos na nakasulat, na para bang isang regular na talaan ng logistic. Hindi lang ito imbakan, mahinang sabi ni E.C. Vargas. Mayroon silang sistema ng distribusyon. Huminga ng malalim si Reyes. At nahanap pa lang natin ang unang pinto. Biglang umingay ang radyo. Ang boses ng pulis mula sa hilagang bahagi ay nagmamadali. Sir! May nakita kami sa mga talahib sa likod ng maliit na sapa. May isang lumang kubo. Bukas pa ang ilaw. Agad na nag-utos si Reyes. Huwag munang pumasok. Hintayin ninyo ako. 5 minuto pagkatapos, dumating sila. Ang kubo ay halos guguho na. Ngunit sa loob, may isang mesa, ilang bote ng kemikal, at mga pulang plastic tie, parehong uri na ginamit para itali ang mga biktima. Sa sahig, may mga tuyong mansa na bumubuo ng isang bakas patungo sa sapa. Lumuhod si E.C. Vargas, tinitigan ang mansa. Nandito siya. Siguro ilang oras lang ang nakalipas. Tumingin si Reyes sa paligid. Kung totoong buhay pa si Rico Aguilar, alam niya ang buong operasyon na ito. Tumingin si E.C. Vargas sa madilim na sapa na mabagal ang agos. O bahagi siya nito. Katahimikan. Ang hangin ng gabi ay umihip sa mga tuyong dahon, dala ang malansang amoy mula sa direksyon ng tubig. Sa di kalayuan, ang sirena ng pulisya ay papalapit, ngunit lalo lang nitong pinatahimik ang paligid. Tumingin si Reyes sa direksyon ng pantalan sa hilaga. Kailangan nating pumunta doon bago sila makapaglinis. Isinara ni E.C. Vargas ang kanyang forensic notebook. Ngayong gabi rin, mariin niyang sabi. Naglakad silang 2 papalayo sa kubo, kasunod ang isang maliit na team na may dalang mga ebidensya. Mula sa malayo, ang taong nakaitim na jacket ay nakatayo sa likod ng isang kumpol ng kawayan, tahimik na nagmamasid. Sa kanyang kamay, may hawak siyang isang bagay na kumikinang, isang metal na susi na may parehong ukit, AD. Madaling araw, ang daan patungong Port of Manila ay basa ng hamog at amoy alat. 3 tactical vehicle ang umandar ng walang sirena, tanging maliliit na ilaw ang nakasindi sa loob. Sa nangungunang sasakyan, tahimik na nakaupo si Reyes at E.C. Vargas, nakatitig sa digital na mapa sa isang tablet. Ang huling pulang linya mula sa mapa sa flash drive ay huminto sa eksaktong coordinates ng lumang bodega ng Aguila Logistics. Sarado na iyan 5 taon na, mahinang sabi ni Reyes. Tumingin si E.C. Vargas sa bintana. Pero may gumagamit pa rin ng kuryente. Huminto ang mga sasakyan. Agad na kumalat ang team.
Malaki ang bodega, ang mga pader ay bakal na kinakalawang. Ngunit mula sa siwang sa ilalim ng pinto, may nakikitang malaasul na ilaw. Sumenya si Reyes. 2 pulis ang lumapit, pinuputol ang kandado gamit ang isang espesyal na kagamitan. Nang bahagyang bumukas ang pinto, isang malamig na hangin ang sumalubong sa kanila, katulad ng amoy sa unang bodega, ngunit mas matapang at matalim na parang pinaghalong pormalin at asin. Huminga ng maikli si UC Vargas. Mag-ingat. Baka may mga aktibong kemikal sa loob. Dahan-dahan silang pumasok. Ang sahig ay basa at may mga marka ng trolley. Sa kanang bahagi, ilang mesang metal ang nakahanay na may mga kagamitang medikal, maliliit na tangke ng oxygen, guwantes, mga bote ng likidong walang etiketa. Sa dulo ng silid, isang malaking freezer ang nakatayo, bahagyang nakabukas ang pinto. Lumapit si Reyes, dahan-dahang binuksan. Sa madilim na liwanag, nakita ang 5 itim na supot na may parehong sukat. Hinawakan niya ang labas. Nagyayelo. Pareho sa North Harbor, bulong niya. Sinuri ni UC Vargas ang likuran ng freezer. May nakasabit na isang data board na may nakasulat na petsa at batch code na negatibo 07. Ang huling petsa ay 3 araw na ang nakalipas. Ibig sabihin, aktibo pa sila hanggang ngayong linggo, sabi niya. Sinuri ni Reyes ang isang mesang metal sa gitna ng silid. May isang kupas na folder doon na may tatak ng key kalusugan para sa lahat foundation. Binuksan niya ito at natagpuan ang isang listahan ng mga pangalan at maikling medical records. Sa kanang bahagi, ang ilang pangalan ay may X na pula, ang iba ay may bilog na asul. Pareho sa listahan mula sa unang bodega, sabi niya. Tumingin si UC Vargas sa isang whiteboard sa dingding. May mga nakadikit na maliliit na litrato, lahat ay mga matatanda, ang ilan ay nakasuot pa ng damit pasyente ng ospital. Yumuko siya, ang kanyang boses ay halos isang bulong. Ninakaw nila ang mga katawan ng matatanda. Marahil bago pa man sila mamatay. Isang mabigat na yabag ang narinig mula sa likuran. Sir, ulat ng isa sa mga pulis. May nakita kaming basement. Ang bakal na pinto ay mahigpit na nakasara. Tumango si Reyes. Buksan natin. Isang makitid na hagdanan ang bumaba. Ang masangsang na amoy ay lalong tumindi. Nang mabuksan ang pinto, natagpuan nila ang isang silid na parang laboratorio. May malalaking tangke na mailikidong kulay dilaw-berde sa loob. May isang bagay na lumulutang, hindi buong katawan, kundi mga piraso ng organ. Napigil ni EC Vargas ang kanyang hininga, tensyonado ang kanyang mukha. Pinaghihiwalay nila ang mga bahagi ng katawan. Hindi lang ito imbaka ng bangkay. Ito ay organ harvesting. Tumingin si Reyes sa paligid. Sa isang stainless steel na mesa, may isang maliit na surveillance camera na naka-on pa. Pinindot niya ang replay button. Ang recording ay nagpakita ng 2 taong nakaunipormeng puti na naglilipat ng isang bagay sa tangke, tinutulungan ng isang taong nakaitim na jacket sa likuran. Tinitigan ni EC Vargas ang screen. Siya yon. Si Rico Aguilar. Ang tatoo sa pulso ay malinaw na nakikita. Hindi siya tumatakas, sabi ni Reyes. Bahagi siya ng operasyon na ito. Idinagdag ni EC Vargas, mas malala. Siya ang namumuno rito. Habang pinapanood nila ang recording, biglang umingay ang radyo. Sir! May paggalaw sa labas. May sasakyang papalapit mula sa kanluran. Agad na nag-utos si Reyes. Patayin ang lahat ng ilaw. Kumuha ng posisyon. Mula sa siwang ng pader, nakita nila ang 2 puting box truck na huminto sa labas. 4 na tao ang bumaba, lahat ay nakasuot ng makakapal na jacket at maskara. Sinimulan nilang ibaba ang mahahabang kahon mula sa truck. Dumating sila para kunin ang natitirang mga bagay, bulong ni Reyes. Kinuha ni UC Vargas ang kanyang radyo. Hindi tayo maaaring maghintay. Kung malaman nilang nandito tayo, maaaring mawala ang ebidensya. Mabilis na nag-isip si Reyes. Team 1, palibutan mula sa hilaga.
Team 2, ihanda ang silent capture. Huwag ninyong pakawalan ang mga truck. Ilang minuto pagkatapos, ang katahimikan ng gabi ay binasag ng unang sigaw. Pulis! Huwag gumalaw! Ngunit isa sa mga lalaki ang agad na tumalon sa kabi ng truck at pinaandar ang makina. Nagpaputok ang dalawa niyang kasama sa direksyon ng mga ilaw na nagdulot ng panandaliang kadiliman. Sa gitna ng kaguluhan, ang unang truck ay nakalabas patungo sa kalsada ng pantalan. Tumakbo si Reyes sa tactical vehicle. Habulin! Samantala, naiwan si Ilse Vargas sa loob ng bodega, nakatitig sa monitor na nagpapakita pa rin ng mukha ni Rico Aguilar sa video. Alam niyang ang paghabol na iyon ay simula pa lamang dahil hindi pa tapos ang lalaking nakaitim na jacket. At sa labas, sa di kalayuan ng pantalan na nailawan ng kulay kahel na mga ilaw, ang ugong ng makina ng truck ay umalingaw na parang isang aninong tumatawag sa kamatayan na muling dumating. Mabilis na tumakbo ang puting box truck sa madilim na kalsada ng pantalan, ang mga ilaw ng sasakyan ng pulisya ay sumasayaw sa mga anino ng malalaking barkong nakadaong. Hinigpitan ni Reyes ang hawak sa manibela. Huwag ninyong hayaang makalabas ng pantalan. Isara ang lahat ng daanan sa kanluran, umalinggaw ang kanyang boses sa radyo. Post 3, ready. Sarado na ang main exit, sir, sagot mula sa kabilang linya. Si Ilse Vargas, na nakaupo sa likuran, ay nakatutok sa isang maliit na monitor na nagpapakita ng ease tracking. Papunta sila sa isang lumang container yard. Matagal nang abandonado yon, sabi niya. Sumulyap si Reyes sa salamin. Kung gayon, doon ang kanilang huling hantungan. Sa unahan, biglang lumiko ang truck, binangga ang isang tumpok ng mga metal na kahon. Umulan ng alikabok at yupi-yuping bakal. Huwag masyadong lumapit, babala ni Reyes. Baka may dala silang kemikal. Ilang sandali pa, biglang huminto ang truck. Dalawang lalaki ang lumundag, nagpaputok sa direksyon ng mga pulis. Ang mga putok ay nagtalbugan sa mga pader ng container. Hulihin ang buhay kung maaari, sigaw ni Reyes, habang nagtatago sa likod ng gulong ng kanyang sasakyan. Ang isang armado ay tinamaan sa balikat. Ang isa naman ay tumakbo papasok sa isang madilim na eskinita sa pagitan ng mga container. Hinabol siya ni Reyes at ng dalawang pulis. Sa dulo ng eskinita, huminto ang lalaki. Nang matanggal ang kanyang maskara, nakita ang isang batang mukha na may mga matang walang buhay. Itinaas niya ang kanyang baril, ngunit mas mabilis si Reyes. Isang putok sa semento ang nagpatalsik sa baril mula sa kamay ng lalaki. Sino ang pinuno ninyo? Mariing tanong ni Reyes. Umisi lang ang lalaki, duguan ang labi. Huli na kayo. Ang huling delivery ay nakaalis na kaninang madaling araw. Napatingin si Reyes kay Ilse Vargas na kararating lang. Delivery send? Ngunit hindi sumagot ang lalaki. Dahan-dahan pumikit ang kanyang mga mata habang may dumadaloy na dugo mula sa kanyang leg. Hindi galing sa atin ang putok na iyan, mabilis na sinuri ni Ilse Vargas. Malinis ang tama. Sniper. Lumabas si Reyes, hinahanap ang pinanggalingan ng putok. Sa di kalayuan, sa ibabaw ng isang tumpok ng mga container, isang anino ang nakatayo, matangkad, nakaitim na jacket. Sa kaliwang kamay, isang maliit na rifle. Sa kanan, isang remote. Rico, sigaw ni Reyes. Ngunit tumitig lang ang anino bago pinindot ang isang buton. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa lugar, nilamon ng apoy ang likuran ng truck na kanilang hinahabol. Sumigaw ang mga pulis. Hinila ni Reyes si Ilse Vargas. Huwag! Chemical yan! Mula sa itaas, tahimik silang pinanood ni Rico bago ito tumalon sa madilim na bahagi ng pantalan at naglaho. Habang pinapatay ang apoy, isang bagay ang nakakuha ng pansin ni Ilse Vargas sa ilalim ng nasunog na truck, isang maliit na kahon na bakal, hindi nasira. Sa loob, mga dokumento at mga izi ng pasyente mula sa iba't ibang ospital, Maynila, Cavite, at maging Batangas. Lahat ay may markang I-batch 0 siyam. Ito ang listahan ng delivery, sabi ni Ilse Vargas kay Reyes. At kung totoo ang sinabi niya, ngayong madaling araw, may isa pang truck na darating dala ang mga susunod na biktima.
Ipinag-utos ni Reyes na halughugin ang lahat ng ruta palabas ng pantalan. Ang oras ay nagpapakita ng 3 oras 15 minuto ng madaling araw, parehong oras sa mga GP recording. Ang hangin mula sa dagat ay nagdala ng amoy ng nasunog na metal. Sa di kalayuan, isang ilaw ng truck ang dahan-dahang gumagalaw patungo sa gate. Target sighted. Ikalawang truck, nasa Sector 4, anas ni EC. Vargas sa radyo. All units, standby. Hinawakan ni Reyes ang kanyang baril. Sa pagkakataong ito, uhulihin natin siya ng buhay. At sa katahimikan bago mag-umaga, ang ugong ng makina ng truck ay muling narinig, hudyat ng isang bagong kabanata sa isang pagtugis na hindi pa tapos. Ang ilaw mula sa ikalawang truck ay humiwa sa kadiliman ng pantalan, dahan-dahang umuusad patungo sa silangang gate. Nagtago si Reyes at ang kanyang team sa likod ng mga container, naghihintay ng hudyat. Tiningnan ni EC. Vargas ang kanyang relo. 2 oras 45 minuto ng madaling araw. Sinusunod niya ang parehong pattern, mahina niyang sabi. Itinaas ni Reyes ang kanyang kamay, nagbibigay senyas. 2 patrol car ang nakaharang na sa daanan. Habang papalapit ang truck, biglang huminto ang makina. Nakakabinging katahimikan. Isang lalaki ang bumaba, nakaitim na jacket. Nakatakip ang kanyang mukha, ngunit matangkad at matipuno ang katawan. Mag-isa lang siya, bulong ng isang pulis. Huwag magpapaputok hanggat hindi ko sinasabi, utos ni Reyes. Naglakad ang lalaki sa likuran ng truck, dahan-dahang binuksan ang pinto. Sa madilim na ilaw ng pantalan, nakita ang 6 na itim na supot na maayos na nakasalansan. Tinitigan niya ito sandali, pagkatapos ay naglabas ng pusporo mula sa bulsa. Susunugin niya ang ebidensya, agad na kumilos si EC. Vargas. Sumigaw si Reyes, pulis. Huwag gumalaw. Lumingon ang lalaki. Sa unang pagkakataon, malinaw na nakita ang kanyang mukha. Matalim ang mga mata, kalahati ng mukha ay natatakpan ng maskara. Ngunit ang maliit na tatoo sa kanang pulso ay kumumpirma sa kanyang pagkakakilanlan, si Rico Aguilar. Umisi siya bago ihulog ang pusporo sa sahig ng truck. Ngunit bago pa man ito bumagsak, isang putok mula kay Reyes ang tumama sa pusporo, pinatay ang apoy. Sumugod ang team. 2 pulis ang humawak kay Rico, ngunit mabilis siyang lumaban, ang kanyang mga galaw ay parang sa isang sanay na mandirigma. Tumakbo si EC. Vargas sa truck, hinila ang isang supot. Mabigat. Nang bahagyan niya itong buksan, natigilan siya. Sa loob ay hindi isang bangkay, kundi isang katawan ng tao na sariwa pa, tila kakakainiksyon lang ng pampalamig na likido. Buhay pa siya, sigaw niya. Tumawag ng ambulansya. Lumingon si Rico, nag-aapoy ang mga mata. Hindi ninyo naiintindihan. Pinili sila. Hindi pinatay. Itinumba ni Reyes si Rico sa sahig, tinutukan ng baril ang ulo. Pinili para saan? Mahinang umiti si Rico. Para maligtas sa maruming mundong ito. Sinasalba namin ang pinakamagandang bahagi nila. Biglang may umugong na isa pang makina. Isa pang truck ang dumating, walang ilaw, mabilis na sumusugod sa kanila. Binangga nito ang isang tumpok ng container, lumikha ng makapal na alikabok. Sa gitna ng kaguluhan, sinipa ni Rico ang buhangin sa mukha ni Reyes at tumakbo patungo sa daungan. Tumakbo si Rico, tumalon sa isang maliit na tulay patungo sa isang lumang barko sa dulo ng pantalan. Sa ibabaw ng barko, humarap si Rico sa dagat, hinahangin ang kanyang buhok. Masyado kayong mabilis dumating, sabi niya. Pero ang network na ito, hindi ninyo mapipigilan. Isa lang ako sa marami. Sino ang nasa likod nito, Rico? Dahan-dahang lumapit si Reyes. Tumingin si Rico sa kawalan. Buhay, mapait siyang tumawa. Patay na ako 5 taon na ang nakalipas. Noong ginawa nila akong bahagi ng kanilang eksperimento. Bago pa makalapit si Reyes, umatras si Rico at tumalon sa itim na dagat. Rico, sigaw ni Reyes, ngunit tanging alon at bula ang kanyang nakita. Dumating si EC. Vargas ilang segundo pagkatapos. Tumalon siya, sabi ni Reyes, nakatingin sa kawalan o sinagip. Hindi pa natin alam.
Nakatayo sila sa katahimikan habang ang unang sinag ng araw ay lumitaw sa silangan. Narinig ang sirena ng ambulansya. Sa likuran, sinimulan ng mga mediko na iligtas ang mga biktima mula sa truck. Isa sa kanila ay humihinga pa. Tinitigan ni E.C. Vargas ang sumisikat na araw. Dumating ang umaga. Pero hindi pa tapos ang dilim. Tumingin si Reyes sa dagat. At sa tingin ko, hindi pa rin tapos si Rico. Ang umaga ay bumalot sa pantalan ng Maynila, ngunit ang hamog ay nanatili. Ang police line ay nakapalibot sa wasak na truck habang ang mga investigador ay kumikilos ng mabilis. Ngunit ang dagat ay nanatiling tahimik, walang katawang lumitaw. Ipagpatuloy ang paghahanap hanggang 2 kilometro, utos ni Reyes, nakatayo sa daungan. Lumapit si E.C. Vargas, may dalang folder mula sa ikalawang truck. May nakuha tayo. Ang logo ng Kalusugan para sa Lahat Foundation. Ang bagong pangalan ng lumang organisasyon. At sa ilalim, isang pangalan, E.C. Simon Valencia. Siya ang nagtatag ng Aguila Logistics bago ito nawala. Kaya siya ang utak nito, sabi ni Reyes. Samantala, sa isang pansamantalang forensic lab, ang isang biktima na nailigtas ay unti-unting nagkamalay. Isang matandang lalaki. Huwag ninyo silang pagkatiwalaan, paos niyang sabi. Dinala kami. Para daw sa libreng gamutan. Pero malamig na silid ang dinalhan sa amin. Walang doktor. Sino ang nagdala sa inyo? Tanong ni Reyes. Tumingin ang matanda sa kisam. Mga taong nakaputi. May logo ng Sejati-Care sa kanilang dibdib. Ang parehong logo na nasa folder. Ilang oras pagkatapos, sa SAE headquarters, isang emergency meeting ang ginanap. Lahat ng ebidensya ay nakapaskil sa isang malaking board. Si Rico Aguilar ay hindi ang pangunahing utak, paliwanag ni Reyes. Isa siyang dating tekniko na ginamit nila. Ang layunin ay malinaw, organ harvesting mula sa mga matatanda at nawawalang tao, ibebenta sa isang illegal medical network. Ipinakita ni E.C. Vargas ang mga file mula sa flash drive ni Rico. May mga digital records dito ng mga money transfer mula sa ibang bansa patungo sa account ni E.C. Valencia. Lahat ay tugma sa mga petsa ng delivery. Katahimikan. Ang pundasyon na iyon ay bukas pa, sabi ni Reyes. Kailangan nating puntahan ang kanilang headquarters bago mabura ang lahat. Nang hapong iyon, isang konvoy ng pulisya ang dumating sa isang mataas na gusali sa Quezon City. Sa harap ng pinto, nakasulat ang Kalusugan para sa Lahat Foundation. Pumasok si Reyes, ipinakita ang search warrant. Nagsimulang magkagulo ang mga empleyado. Si E.C. Vargas at ang kanyang digital team ay dumiretso sa ikatlong palapag sa isang silid na may markang Medical Administration Laboratory. Doon, natagpuan nila ang isang malaking server na aktibo pa. Ang data sa loob, libu-libong listahan ng pasyente, mga schedule ng delivery at mga talaan ng stock ng organ. Ito ang pangunahing ebidensya, sabi ni E.C. Vargas. Biglang kumurap ang screen. Isang mensahe ang lumitaw, huli na kayo. Ang sentro ng operasyon ay nailipat na. Sa susunod na umaga, ang proyekto ay magsisimula sa isang bagong lugar. Kinuyom ni Reyes ang kanyang kamao. Alam niyang nandito tayo. Buhay si Valencia at nagmamanman. Tinitigan ni E.C. Vargas ang screen. Kung gayon ang susunod na umaga, ay maaaring ang huling laban. Sa labas ng gusali, ang langit ay nagsimulang dumilim, hudyat ng pagtatapos ng isang mahabang araw at simula ng pinakamapanganib na kabanata ng kasong ito. Ang gabi ay bumagsak ng mabilis, sinabayan ng ambon. Mula sa command post, tinitigan ni Reyes ang isang malaking screen na nagpapakita ng huling lokasyon ng server ng pundasyon, isang liblib na lugar sa Rizal, na papaligiran ng mga Laotian. 2 minuto lang itong nag-online bago namatay, sabi ng isang tekniko. May karagdagang coordinates. Posibleng lokasyon ng bagong operation center. Ang lugar na iyon ay malapit sa isang conservation area, sabi ni E.C. Vargas. Perpektong lugar para magtago.
Agad na binuo ni Reyes ang isang team. Matapos ang halos isang oras na paglalakbay sa maputik na daan, narating nila ang isang luma at abandonadong pabrika ng yelo. Mula sa loob, may isang malamlam na ilaw. Papasok tayo mula sa dalawang direksyon, bulong ni Reyes. Natagpuan nila ang isang bakal na pinto na halos natatabunan ng mga baging. Sa loob, isang mahabang pasilyo. Sa dulo, may mga yabag at tunog ng metal na kinakaladkad. Sumilip si EUC Vargas gamit ang isang maliit na kamera. Ang basement ay mas mukhang laboratorio kaysa pabrika. 3 operating table, mga tangke ng salamin na may dilaw na likido, at ilang katawan sa mga trolley. Sa gitna, nakatayo ang isang lalaking nakaputing lab coat. Maputi na ang buhok ngunit matalim ang tingin. Si EUC Valencia, bulong ni Reyes. Bago pa sila makakilos, tumingin si Valencia sa kanilang direksyon. Mabilis kayong dumating, kalmado niyang sabi. Pero hindi sapat para pigilan ang siyensya. Itigil mo na to, doktor, lumabas si Reyes, nakatutok ang baril. Tapos na ang laro. Ngumiti si Valencia. Laro? Kamatayan ang nakikita ninyo. Ako, nakikita ko ang bagong buhay. Ginagawa namin silang immortal. Immortal, sumabat si EUC Vargas. Pinapatay mo sila. Lahat sila ay mamamatay na bago pa dumating dito, sagot ni Valencia. Binibigyan namin ng kahulugan ang natitira nilang buhay. Biglang may mabilis na mga yabag mula sa kabilang panig. Isang matangkad na anino ang lumitaw, nakaitim na jacket, ang kalahati ng mukha ay may peklat. Si Rico Aguilar, basa, ngunit buhay. Tama na, doktor, sabi niya. Tapos na ang eksperimento mo. Buhay ka pa, gulat na sabi ni Reyes. Hindi sumagot si Rico, ang kanyang mga mata ay puno ng galit na nakatuon kay Valencia. Akala mo matutubos mo ang kasalanan mo sa pagsuko sa kanila, tawa ni Valencia. Kasing dumi kita, Rico. Siguro, dahan-dahang lumapit si Rico. Pero ngayong gabi, tatapusin ko ang lahat. Sa isang iglap, pinindot ni Rico ang isang buton sa kanyang bulsa. Kumurap ang mga ilaw. Isang maliit na sirena ang tumunog mula sa ilalim ng sahig. May bomba siya, sigaw ni EUC Vargas. Lahat, labas, sigaw ni Reyes. Sinubukang tumakas ni Valencia, ngunit hinawakan siya ni Rico. Wala kang pupuntahan. Sa gitna ng kaguluhan, narinig ang mahinang boses ni Rico sa likod ng usok. Kunin ninyo ang data sa server. Huwag ninyong hayaang magpatuloy sila. Ang unang pagsabog ay yumanig sa silid. Bumagsak ang mga pader. Lumingon si Reyes at nakita niyang magkaharap pa rin si Rico at Valencia bago sila lamunin ng apoy at gumuhong pader. Tumakbo ang team palabas bago pa man lamunin ng apoy ang pinto. Ang ikalawang pagsabog ay sumabog sa gabi ng Rizal. Nakatayo sila sa labas, pinapanood ang pabrika na ngayon ay isang nagbabagang impyerno. Walang makakaligtas sa loob niyan, sabi ng isang pulis. Tinitigan ni Reyes ang mga guho. Kung tama si Rico, lahat ng data ay nasa backup server. Kailangan nating mahanap iyon bago muling bumangon ang network na ito. Patuloy na nagliyab ang apoy habang ang umaga ay nagsimulang sumilay sa silangan. Ngunit para kay Reyes at EC Vargas, ang gabing iyon ay hindi patunay na nagwawakas. Kinaumagahan, tanging usok na lamang ang natira sa dating pabrika sa Rizal. Habang naghahanap ang mga investigador sa mga guho, lumapit si EC Vargas kay Reyes. Dala niya ang isang sunog na piraso ng metal. Mula ito sa control room. Isang data chip. Siguro ang natira sa backup server. Ilang oras pagkatapos sa digital lab, nagawa ng mga tekniko na buksan ang isang nasirang file mula sa chip, isang 2 minutong video. Si EUC Valencia, kalmado sa harap ng kamera. Kung pinapanood ninyo ito, wasak na ang aking pasilidad. Ngunit ang aking trabaho ay hindi hihinto. Ang katawan ay isang sisidlan lamang. Ang mga organo ay maaaring itago, palitan, ipagbili. Maiintindihan din ng mundo balang araw. Huminto ang recording at isang serye ng mga coordinates ang lumitaw sa screen, isang lokasyon sa malayong bahagi ng Batangas.
Kinuyom ni Reyes ang kanyang kamao. May inihanda na siyang ibang lugar. Alam ito ni Rico, mahinang sabi ni Easy. Vargas. Sinadya niyang pasabugin ang laboratorio para bigyan tayo ng oras na hanapin ang susunod na bakas. Kalaunan, 2 bangkay ang nakuha mula sa mga guho, isang matandang lalaki na naka-lab coat, at isang mas bata na may tatoo sa pulso. Kinumpirma ang pagkakakilanlan, AC. Simon Valencia at Rico Aguilar. Nang hapong iyon, isang press conference ang ginanap. Ang kaso ng illegal network na ito ay opisyal ng sarado, pahayag ni Reyes, pagod ngunit matatag. Ang Kalusugan para sa Lahat Foundation ay napatunayang nagpapatakbo ng organisadong organ trafficking. Ang lahat ng kanilang asset ay kinumpiska. Bago siya umalis, idinagdag niya, hindi lahat ng krimen ay kailangan ng bala. Mayroong nagtatrabaho sa katahimikan, sa likod ng mga puting coat at ngiti ng awa. Gabi na. Nakaupo si EUC. Vargas sa harap ng bintana ng kanyang opisina, pinapanood ang pagpatak ng ulan. Sa kanyang mesa, nakalatag ang mga litrato ng kaso. Isinulat niya ang huling pangungusap sa kanyang opisyal na ulat. Pinatunayan ng kasong ito na ang sangkatauhan ay maaaring mamatay bago pa man huminto sa paghinga ang katawan. Lumapit si Reyes, may dalang 2 tasa ng itim na kape. Bukas, sisimulan natin sa coordinates sa Batangas, sabi niya. Kung may natitira pa sa network, kailangan nating isara ito bago magkaroon ng mga bagong biktima. Tumingin si EUC. Vargas sa kanya, pagod ngunit determinado. At kung tapos na ang lahat? Huminga ng malalim si Reyes. Kung gayon, bibilangin na lang natin kung gaano karaming kasalanan ang hindi na natubos. Lalong lumakas ang ulan. Sa di kalayuan, isang sirena ng ambulansya ang muling narinig, isang paalala na ang lungsod ay hindi kailanman tunay na natutulog. Ngunit para sa gabing iyon, ang Maynila ay bahagyang mas payapa. Ang apoy na nagsara sa mga lihim sa Rizal ay namatay na.